Amen. God bless po sa ating beloved ko preacher, Kuya Ricardo Arong. Tayong lahat manalangin mga kapatid. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyos, hallelujah. Po dakilang Ama Diyos na mapensalat malapit ng Jesus. Magandang hapon sa Panginoon. Sa dalangin na minamahal, ginagaling Evangelista Pastor si Almeida. Panginoon, harito kami. Sa hapong ito, nagpapasalamat o God. Sa nang bahaging baligang pinagpala mo. Buhay na patotoo, pagkawitan ng pagbibigay, lutin masalita, maasim ba, Espiritu mala Panginoon, patuloy maliw sa amin. Ngunit bago pa man patawarin mo, buat sa amin, sanan pa, O Diyos, kayo mong karapat dapat ay pag-aaral ng masalita. Bigyan mo kayong bersikulong pag-aaralan, ikaw magbigay ng mga kataga sa aking mga labi. Ikaw magbukas ng pagpapala sa lahat, ilagay yung kapangyarihan ni Mala, O Diyos, hallelujah. Karunungan kaalaman sa bawat isa, kalakasan, O Diyos, hallelujah. Hallelujah, pagpalain mo kami lahat sa mga parehong pangalan ni Jesus, sa iyong balakidad lang, sa iyong pag-aaral, cast out, hindrances, cast out, in the name of Jesus, cast out. In Jesus' name, everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Yesu Kristo, minamahal. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, nais ko munang magpaabot ng isang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesu Kristo po lamang. Ating bigyan ng malakas na palapak ang malapit mga kapatid. At bubling pagalang po sa ating minamahal at kinagalang na pastor, Will Estrada Almeida, the Ensign Prophet of our loving God, sa lahat ng kanyang minamahal na mga anak, minamahal na mga apo, at minamahal na mga manugang, at sa pag-alaala sa mga buting aral at turo ng ating beloved stand pastor, Lina C. Almeida, at sa lahat ng ating beloved workers, beloved preachers, sa ating musician, controllers, at sa inyong mga kapatid, magandang hapon po. Sa ating live webcast viewers, sa ating mapalad na mga bisita, magandang hapon po, mga inamahal. Mga kapatid, ating pag-aralan, mga inamahal, itong the final dictatorial power. The final dictatorial power, ang wakas ng diktador na kapangyarihan. Amen? Yan ay napakahalaga sapagkat tayo nasa mga huling araw na mga kapatid. Kailangan nating pansinin yung ating pamagat. Pag sinabing dictatorial power, that is a forceful and unfair way. He tried to control the whole world in their own wills, in their own will. Itong force law nila mga kapatid, they will remove the rights of the individuals, their constituent, not only in our countries, but in our country, but also in other countries. Amen? Everybody shout, praise the Lord, hindi lang sa ating lugar, baging sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Itong mga pangyayari ngayon, ito na yung beginning of dictatorial power. Kung sa isip nila sila'y masaya, kung pansinin mo bilang isang mananampalataya, nagkakamali po sila. Amen? Sapagkat ang purpose ng kanilang pag-rise, pagsibol upang mamighati ng mga tao, lalong-lalo na sa mga tunay na mananampalataya, yan po ay tanda ng kanilang pagkatakot sapagkat malapit ng kanilang wakas. Amen? So, bagamat tayo makakaramdam ng takot, pangamba, pero mga kapatid, ang sakunang ito ay para sa kanila. Ang mga tunay na anak ng Diyos ay ililigtas ng malapay noon. Meron tayong may paglalagyan ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya dapat tayong masaya, dapat tayong matuwa, dapat tayong magpakainit dahil tayo ang nasa totoong pangangalaga ng ating mabait na Diyos. Amen? Pag sinabing dictatorial power, it is a form of government who rules with total authority and a cruel or brutal manner. Meron isang uri na gobyerno, mga kapatid, na malupit, mabangis, subukan niyang hawakan ng buong daigdig. Pagharian, mga inamahal. At sabi dito, he will try to control the world in a forceful and unfair way. So mamaya malaman natin yan kung paano nila gagawin yan.
So the book of Revelation mentions the last challenge of the world will be the ascent of the alliance formed by three powers. Ang malaking challenge ng daigdig ngayon ay ang pagkakaroon ng isang malaking alyansa, pagkakaisa ng tatlong makapangyarihang kaaway ng ating malapaynon. Amen? Yan po ang nakasulat sa Revelation. At pilit na ipinaunawa ng Revelation at the book of Daniel, Isaiah, mga kapatid, Ezekiel, mga minamahal, na talagang sila'y uusbong at susubukan nilang maghari sa lupa. Sabi dito, mga kapatid, the three alliance formed by the three alliance of evil power is itong tinatawag na the power of the dragon, which is Satan. Amen? Yung kapangyarihan ng dragon and the power of the beast and the power of the false prophet. Yun yung tatlo. At sabi dito, their purpose is to oppose God and God's people. But they have, sabi dito, but they had much power over unbelievers. Meron silang kapangyarihan higit sa mga hindi mananampalataya. Kaya yan ang pinakamapanganib. Pag sinabing mayroon silang higit na kapangyarihan sa mga hindi mananampalataya, mapapahamak ang mga taong yan. Kaya kung ikaw ay nasa Jesus Miracle Crusade, talagang dapat kang magsaya. Dahil hawak mo o hawak ka, nasa pangangalaga ka ng makapangyarihang Diyos. Walang maaring makapanakit sa atin. Amen? Sabi dito, mga kapatid, pag sinabing they had much power over unbelievers, kahit sa mga believers, pagpahina-hina ka, mga kapatid ko. Sabi dito, o mahal, the whole world be governed and ruled under one system. Isang sistema lang, isang pamamahala lang, a totalitarian uniting of various power into a final dictatorial powers which is called a new world order. Amen? Nasa last days na tayo. Hindi natin masasabi sa 7 years of tribulation, pero pwede natin sabihin, we are now entering or under the years of tribulations. Amen? Nasa taon ng kapighatian na po tayo. Hindi natin alam kung kailan babalik ang malapaynon to rescue us, mga kapatid. Now, let's proceed to the goal of the new world order. Ano ba yung layunin nila, mga kapatid? Sabi dito, first is to form one world order. Bago mangyari yan, sinabi ko na nga, napag-usapan nating previous na discussion, may mahal, na magkakaroon ng digmaan. At kung sinong mananalo dito, who stand as a super nation, they will establish a new world order to select their one world leader. Upang pipili sila ng kaisa-isang pinuno sa buong daigdig. Sa buong daigdig. At dito mangyayari ang one world government. Established din nila yan. Pagkatapos ng one world government, one world religion. Pagkatapos ng one world religion, one world currency. Itong tinatawag na digital currency. O itong tinatawag na ano ba yun? Central Digital Bank. Yon. Pag hindi ka makaregister, wala kang pera. Basahin natin yung, alam na ba natin yung espiritu ni Satanas? Sino nakakaalam naman? Nagbabasa ba tayo ng Biblia? O, alamin natin. Yung alliance of threefold various powers, mga against the servants of God. Dito po sa aklat ng Revelation chapter 16 verse 13 up to 14. Sundan natin, minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatay 16, talatay 13 hanggang 14. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bulaang propeta,
ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa mga pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Purihin ang malapit ni Kristo sa pagkabasa sa kanyang salita. O, alam na natin, yung espiritu ni Satanas, palaka pala. Kung malakas ang ulan, makakarinig ka ng paghihiyawan ng mga palaka. May mga halos lahat sintunado. Amen? Oh, halos lahat sintunado. Maingay. Maingay pala ang diablo, mga kapatid. Yung tatlong ito, nakita ni Beloved John, sa kanilang mga bibig lumabas ang espiritu na karumal-dumal, magkasing tulad po, kayong tulad po sila. Kasing tulad nila na parang palaka. So yun yung kanilang espiritu. Sila ay magkakaisa laban sa ating buhay na Diyos upang hagupitin, pighatiin ang mga anak ng Diyos at labagin ang kautusan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Amen? So yun po ang kanilang layunin. Ito pong tinatawag na threefold alliance of evil spirit. Powers, itong dictatorial power, sila po yan. Sila po yan, mga mahal, dahil magpapalabas sila ng kanilang batas sa ibabaw ng lupa na hindi mo malulugdan. Forceful and unfair way. Talagang sa pilitan at hindi makatarungan, tatanggalan ka ng iyong kalayaan na mamuhay sa lupa. Amen? Yun po ang kanilang layunin, mga kapatid. Kaya katakot-takot, mga inamahal, dahil sa ngayon pa lang, lumalabas na po yan. Nakikita natin. Halimbawa na lang, yung sa bakuna. Sa pilitan, maraming nayanig. Amen? Sample pa lang yan, mga kapatid. Pero totoo yun. Daira nila yun para i-capture yung buong daigdig, kanilang sagpangin, at nung nakuha nga nila, 100% sila'y magtagumpay. Amen? Maliban na ikaw na nandito na naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Amen? So napakahalaga na mapag-aralan natin kung ano yung kanilang layunin, kung ano yung kanilang kahininatnan, ito ba sa ikabubuti nila o sa ikapapahamak nila? Anong sagot natin, mga kapatid? Siyempre, sa ikapapahamak nila. Amen? Sila pa rin ang agresibo. Kaya kawawa sila, mga minamahal. Ngayon, alamin natin sa Revelation chapter 13 verse 1 up to 8, itong pag-form nila ng establish nila ng one world government, a new world order, and one world religion. Amin na mahal, basahin natin. Amen. Revelation chapter 13 verse 1 up to 2, talon sa 4, talon natin sa 7 hanggang 8. Amen. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata ay 13, talata ay 1 hanggang 2, talon sa 4, talon sa 7 hanggang 8. Ganito po ang pagkasabi, mga minamahal. At siya'y tumayo sa buhangin ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Sa 4, at sila'y nangagsisamba sa dragon, sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop. At nangagsimba sa hayop na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Sa 7 at 8, at ipinakaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal, at pagtagumpayan sila, at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. At ang lahat ng nananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang ating mabait na Diyos sa pagkabasa sa kanyang salita. Isang hayop umahon sa dagat. Pag sinabing dagat, yan po ay mga taong makasalanan. Sobrang alat. Amen?
Di mo kayang inumin. Doon lumabas yung hayop. Pag sinabing hayop, hindi po yan siya literal at hindi po literal na dagat. Ito'y parable lamang, mga kapatid. Kaya dapat nating unawain at mayroon siyang 10 sungay. Ito yung tinatawag na revived Roman Empire from the fourth kingdom. Merong 4 na kapangyarihan, kaharian yung napag-aralan natin sa the chief cornerstone. At pang-4 dyan, ito na yung revived Roman Empire na galing Europe. At itong 10 sungay, mga kapatid ko, yan po yung the 10 kingdoms, 5 hari sa mga super nations, mga kami na mahal. Na sila po ang mga galamay ng hayop na ito who work as the chief agent of the beast. Sila po yung mga nagpapalaganap ng kaguluhan, digmaan. Siyempre, gusto nila maging sila ang tatayo, pero hindi po sila yung leader ng Antichrist. Mga chief agent lang sila. At sabi dito, mga kapatid, itong dinescribe sa oso, leopardo, ito po yung katangian nila, mga minamahal. Gaano sila kabangis. Nasa ribulto po yan nung napanaginipan ni King Nebuchadnezzar sa Babylonia na pinakita kay Daniel na winasak ng isang bato, mga kapatid. Itong fourth kingdom, ito yung revived Roman Empire. Alam na po natin yan ngayon, mga minamahal, kung sino yan. At sabi dito sa 4, sila ay nagsisamba sa dragon at ibinigay niya ang kanyang pamalaan sa hayop, itong dragon. Ibinigay niya ang kanyang power and authority sa isang hayop. Siyempre, ang isang dragon, ang demonyo, hindi magbibigay ng kapangyarihan sa mga presidente. Amen? Ibibigay nila yan sa isang hayop, sa isang dambuhalang relihiyon na nag-transform into the angels of light para madaya to deceive the creatures of God, the all human being, to destroy the eternal future of man. Yan ang layunin dyan. Wasakin yung papupuntuhan mong langit. Ayaw nila makaparoon ka sa langit. Amen? Everybody shall praise the Lord. Kaya itong hayop, nakuha na ninyo? Hindi niya ibibigay sa mga presidente yan. Kaya nga naglipana yung iba't ibang uri ng titulo ng kongregasyon dahil kung sino mang makalabas sa kanilang pananampalataya, sasaluin pa rin nila. Amen? So wala silang lusot. Kaya makikita mo ang iba't ibang titulo. Born again, may born again. Pero pag tingnan mo ang katayuan sa kanilang buhay, ikumpara mo sa totoong iglesia ng Diyos, napakalayo nila sa atin. Amen? Meron parang indication, meron pa rin mga palatandaan na sila'y wala sa katotohanan. Ibig sabihin, kung sila'y aalis sa dambuhalang relihiyon na yan, nahuhuli pa rin sila ng bitag. Dahil yung kanilang patutunguhan is the children of the whore. Anak pa rin yun ng isang babaeng bayaran yung iglesia na bula ang iglesia na sa lupa. Iglesia ni Satanas. Kaya kawawa. Kaya sabi ng Panginoon, sa pilitan niyang sinasabi, you need to seek the truth. And the truth shall set you free. Meron isang tunay na iglesia ng Diyos. Sabi nga ng ating kapatid kanya, Matthew 16:18, Peter, upon this rock I will build my church. I will build my church. That is a singular. Iisang iglesia lang. Amen? Hindi po yan plural, mga kapatid. Ang Diyos mismong nagsabi yan, yun ang hanapin ng lahat ng mga tao na naligaw. Kaya, kung isipin natin, talagang napakapalad natin. Amen? Dahil hindi tayo mga ligaw. Sabi dito, mga kapatid, sa 7, at pinagkaloob sa kanya na makipagbakas sa mga banal at magtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan, wika at bansa. Magtatagumpay sila. May mga mananampalataya na kanilang naibuwal. Kanilang nadaya. Pag sinabing nagtagumpay, nadaya kanila. Amen? Kaya mag-ingat tayo. Kung hindi lang mahalaga yung ating mga lakarin, huwag na tayong magpaturok uli. Bakit? Mga kapatid,
meron silang deep inside na ipinasa na batas. Yung Senate Bill 1869. Senate Bill 1869 na tinatawag na Evil Bill. Oh, batas ng Diablo. Nasa third reading na. Hindi natin alam. Sa third reading na. First vaccination. At ang kanilang nakasaad sa kanilang section, ang focus, article nila mga kapatid, parang rule sa mark of the beast. 16 articles. Magtatayo sila ng mga hospital facilities sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Sa ibang bansa din, upang magkaroon ng tinatawag na 15 minutes walking distance. Lalagyan ng hospital sa iyong baryo, lalagyan ng grocery, lahat, hindi ka na makapunta sa malayo. 15 minutes, lalakad ka doon, bibili ka, uwi ka. Upang matrap ang tao, kung sino yung walang bakuna, babakunahan ka. Mag-focus sila sa kalusugan ng tao. Kaya totoo itong tinatawag na World Health Organization. Ano ba yung World Health? World Health. Ang pangalan ngayon, World Health na. World Health Organization. Tawag ng mga born again. Because they are the umbrella of the mark of the beast. Sila ang payong ng Diablo. Gagamitin nila ang hospital, ang sakit, upang ikaw ay dudulog sa ospital. Amen? At kung maipasa ang batas na ito, signatura na lang, napasa na sa Senado. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang. Siyempre, hindi yan pipirmahan kung hindi mag-boom uli ang virus. Dahil iyon po ang the way, how to demarcate this law. Paano nila iangat yung batas? Paano nila bigyan ng pangil ang batas? Papalaganap mo na sila uli ng virus para walang masabi ang buong sandaigdigan. Dahil ang punto nila ay ang kalusugan ng tao. Pero sa mga tunay na anak ng Diyos, alam na natin na iba. Wawasakin niya ang yung pangwalang hanggang buhay na kinabukasan. Amen? Everybody shout praise the Lord. Kaya dito mga kapatid, pag mapirmahan na ito, bagsak na yung batas RA 11.525, yung bawal ang persahan sa bakuna. Mabubura na yon. Wala ka nang magagawa. At mag-focus na sila sa mga taong may mga symptoms para tulukan ka agad, mga kapatid. They will remove the rights of their constituent. Tatanggalan kanila ng karapatan. Wala ka ring magagawa. Dahil yung kanilang layunin ay sakupin ang buong daigdig at dalhin ni Satanas sa dagat-dagatang apoy. Kaya huwag tayong kumpiyansa sa ating mga politician. Mga tuta yan sila. Mga naman, hindi nyo alam. Kahit anong tanggi nila dyan, nandiyan na sila, hindi nila nakagagawa. Amen? Kaya mga kapatid, pag maipasa ito, dito ka magtaka, bakit? Pinagsapilitan ang bakuna. Siyempre, maalam ka. Ito na yon. Mayroon silang dapat kukumpletuhin sa iyong katawan. Dahil yung stem cell natin, stem cell ng mala Panginoon. Yung genes natin. Because we are the real creation of the living God. Hindi ka anak ni Satanas. Kaya ang layunin ng bakuna, papatay nila yung stem cell ng Panginoon. Kaya pag magkakaroon ng ma-absorb mo na lahat yun, sabi ng Revelation, wala ka ng kaligtasan. Amen? So mag-ingat tayo mga minamahal. Ito'y paalala sa ating lahat. Amen? Kaya sabi dito mga minamahal, sa 8, at lahat ng mananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya, na ang Kanyang pangalan ay hindi na nasusulat sa atat ng buhay, kaya magpasalamat ka. Dahil kung dito ka ngayon, ibig sabihin nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, dahil silyado ka ng malapay noon. Ang gagawin mo, kailangan marunong kang dumipensa. Huwag tayong, hindi mo na kailangan magtanong sa mga preacher, Brad. Kailangan ba namin magpa-booster, Brad? Gamitin mo yung pananampalataya mo, hindi ka ba natuto? Sa tinatagal-tagal mong gilingkod, wala ka bang natutunan? Hindi ka ba nagbabasa ng Biblia? Amen? Baka hindi ka nagkaroon ng kaalaman
dahil sa iyong kapabayaan. Amen? Sabi ng Hosea 4:6, my people was destroyed because of lack of knowledge. Yun ang ikawawasak ng isang manampalataya. Kaya napakadelikado mga kapatid. Kaya ang sabi dito, may namahal, the objective of the New World Order to provide peace and security. Pero kasinungalingan yan, yun na lang yung ipalalabas nila. Magkakaroon ng shortage around the globe ng pagkain. Magkaroon ng hoarding yan. Magkaroon ng yung kaguluhan, di pagkakaunawaan ng bawat bansa. Sabihin nila, we need to provide peace and security for justice and mediation system for conflict. Magkakaroon sila ng kapayapaan, sasabihin sa buong daigdig, para maiwasan yung hidwaan. May isang mamamahala. And the second is to provide global public goods. Siyempre, pag may digmaan, magkakaroon ng krisis sa pagkain. Iho-hoarding nila yan. Itatago nila yan, mga minamahal. Sabi dito, to end poverty and hunger. Ito yung kanilang layunin, pero kabaliktaran. Kaya kalalagyan doon ng 15 minutes walking distance ng grocery, ng hospital, mga kapatid ko. Pag hindi ka magpaturok, hindi ka makakapunta doon makabili. Hindi ka makalabas ng bahay mo. O ganun yun. Kaya dapat tayong mag-ingat. Sa Amerika, mayroon na yan. May namahal, yung 15 minutes. Tawag nila. At pang-tatlo, to provide function markets and unified standard for trade and industry. Lahat ng mga businesses, hahawakan nila yan. Ay yung mga mayayaman na mga tao, captured nila yan. Nasa baba nila yan. Kasi yung pagbagsak yung ekonomiya, saan ba tatakbo ang tao? Kung meron tayong mga bukirin, mabubuhay tayo doon. Amen? Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tuloy tayo na mahal. Hindi tayo pahadlang sa Diablo, mga kapatid. Amen. Sabi dito, to provide functioning market and unified standard for trade and industry. Lahat yan, i-provide nila, mga kapatid. Dahil yung Antichrist ay pinakamayamang mga tao. Amen. At ang pang-apat, to provide financial market regulation and digital world, itong central bank digital currency. Ang lahat ng bansa, magparehistro po sa nagpasimuno niyan. Halimbawa, ma-implement yan sa US. Ang karatig bansa niyan, magparehistro dyan, magkaroon sila ng digital currency, itong currency, mga kapatid ko, at dito, mga minamahal, ipalaganap din sa ating bansa, at kung sino mang hindi magparehistro dyan, hindi ka makakahawak ng pera. Amen? Ano ba itong SIM registration?
Bakit pinarehistro yung SIM? Para ma-identify ka kung saan yung location mo. Ano yung personality mo, sino ka. Kung sasabihin natin bibili tayo ng mga vaccine card, o sige, pwede tayong bumili. Pero pagdating sa kanilang machine test, mga kapatid, wala ka namang laman. Amen? Wala, kasi walang tinuturok sa'yo. So, ano ka pa rin? Ejected ka pa rin. Kaya kung may mga pera sa mga bangko, mag-isip-isip kayo, bantayan ninyo ang ating panahon. Amen? Dahil hindi niyo makukuha yan. Alam niyo kung bakit? Computerized na tayo, isang ganyan lang. Ang pera mo na transfer na kay Bill Gates. Amen? Wala na. At saka kung may million ka na sa lapi sa bangko, hindi mo ma-withdraw ng one time yan. Gradual yan, desisyonan ka pa rin nila. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Mapagmatsyag tayo, sabi ng Panginoon, be sober and vigilant. The days are evil. Amen? Satan is lurking around in every corner. Nandyan lang si Satanas. Sa cellphone, sa kwarto, sa bawat sulok. Uudyukan ka niya, amen? Anak, mag-cellphone ka, kahit gawain, huwag kang makinig dyan. Amen? Oh, may nag-cellphone ba dyan? Oh, lurking around in every corner, Satan. Andyan lang. Kaya mag-ingat tayo si Satanas, nasa social media, nasa kwarto. Pag magtago ka sa kwarto mag-isa, dalhin mong cellphone mo, nandun si Satanas. Amen? O, manood ka ng malaswa dyan. Masarap yan. Amen? Oh. Totoo yan, may namahalan dyan. Satan is lurking around in every corner. Nakalukluk lang sa isang, Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. At ang pang-apat, may mahal, to provide financial market regulation. Ito na pala yung nabasa natin kanina, may mahal. Ating paspasan tumahaba ito mga kapatid. At ang kanilang layunin mga kapatid ko, Daniel chapter 7, verse 24 up to 26, may mahal. Basahin natin. Amen. Dito po sa aklat ng Daniel, Kabanata 7, talatay 24 hanggang 26. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kariyang ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa ay babangong kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una. At kanyang ibabagsak ay 3 hari. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Amen. God bless you po mga kapatid. Palakpakan natin mga Panginoon. Dito yung hayop nga unang binasa natin sa Revelation 13 na lumabas sa dagat, meron 10 sungay. Yung 10 sungay, merong sa gitna dyan lumabas na maliit, ibinuwal ang 3 sungay. Yung hayop, mga kapatid, yun na yung binigyan ni Satanas ng kapangyarihan. Yun na yung leader nila sa dambuhalang reliyon. At lumabas ang maliit na sungay, kung baga sa ngayon, ang pinagagalaw niya, yung 10 sungay pa, yung chief agent niya. Yun yung naririnig natin. Oh, pumupunta ang US doon. Kinakampihan ang Pilipinas. Pumupunta sa Taiwan. Nandoon yung sa Europe. Sa revived Roman Empire, yung 10 kings, mga kapatid. They are divided into 10 kingdoms. Amen? Mga hari po yan, mga minamahal. Kaya dito, merong magmataas na 3 bansa, 3 hari, sisibol siya sa gitna at ibubuwal niya yung 3 na hindi magpapasakop sa kanya at ang kapangyarihan ng 10 hayop na yan, ng hari na yan, ibibigay sa kanya. Ibig sabihin, yung pala mga supernation yan, pagdating ng araw, walang mga kapangyarihan yan. Chief agent lang yan. Yung hayop, siya mismo ang sisibol. Meron siyang mata, meron siyang bibig, siya ang magpamumusong at dilipulin niya ang mga banal at datayo siya bilang Diyos, mga kapatid. Yung sabi sa Daniel, siya yan. Pero alang sabi sa 26, matatatag ang panglimang kaharian, ang kaharian ng ating buhay na Diyos at siya'y ibubuwal, mga minamahal. O, tingnan natin. Pero yung 4 na kaharian, 4 yan sila. Yung first, yung napanaginipan ni King Nebuchadnezzar na revolt to gold ang ulo, pababa. Tapos na yun sila. Nasa 4th kingdom na tayo. Revive Roman Empire. Yeah, delikado yan, mahal. Ngayon, tahimik pa yan.
Yung pa mga 10 hari ang nagsigalawan. Yung mga nito, mga inumahal, super nation. O, likado yan. Sabi dito mga kapatid, tatayo sila. Anong dahilan? Huwag na nating basahin, banggitin ko na lang, Revelation 12, chapter 12, verse 12 up to 14. Dahil si Satanas ay malapit ng itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya siya kumikilos ng 24/7, mga minamahal, dahil nanginginig niya sa takot. Dahil alam ni Satanas na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Malapit na ang ating katubusan, mga minamahal. Kaya nag-double action na siya, mga minamahal. Kaya pinagsikapan niyang ma-implement yung kanyang layunin. At sa pamagitan nitong World Health Organization, doon siya magpapalaganap ng kanilang mga taktika. Their visional tactics, mga kapatid. At ang sabi dito, sa 2 Thessalonica chapter 2, verse 3 up to 4, basahin natin. Talo na tayo diyan, men mahal. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Thessalonica, kabanata ay 2, talata ay 3 at 4. Kami ay nararapat. Amen. Chapter 2, Chapter verse 2, 3 up to 4, verse 3. 2 Amen. Thessalonica. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Yan Amen. ang layunin dyan, mga minamahal. Para sa kanyang papahamak. Kaya nagmadali siya. Kaya kung iisipin mo ang pinag-aralan natin, dapat tayong matuwa. Dahil malapit na yung ating katubusan, amen? At si Satanas talagang iiyak siya sa ikukulong pa siya ng malang Panginoon ng 1,000 taon. Kaya itong bersikulong ito, may mahal, magpapatibay sa atin. Napakahalaga, mga kapatid. Yung sinasabi sa Daniel kanina, na babaguhin niya ang panahon, ang mga panahon, at kalahating panahon, at sinabi din niyan sa Revelation. Amen? Sinabi din niyan sa Revelation, mga kapatid ko, ano bang ibig sabihin ng panahon? Pag sinabi, mga kapatid ko, ang panahon, yan po ang taon. Pag sinabing isang panahon, yan po ay 1 year, mga kapatid. Pag sinabing mga panahon, yan po ay 2 taon. Pag sinabing kalahating panahon, yan po ay kalahating taon. Because the first Great Tribulation, first half of tribulation is 42 months, that is equivalent 3.5 years. 3 taon kalahati. Amen? Yung pagpaliwanag nila iba lang. Isang panahon, mga panahon, at kalahating panahon. At sabi sa Revelation, bibigyan ng puusigi niya ang iglesia ng Diyos, ang babae na nagnganganak ng isang batang lalaki, at dadalhin ng isang bigyan ng pakpak, dalhin sa isang lugar ng 42 buwan. 42 months, that is isang panahon, kalahating panahon, at mga panahon. Amen? Yan ang sabi na bala kasulatan, mga minamahal. Kaya dito, mga kapatid ko, tanda na nalalapit na ang wakas. At sabi dito, mga minamahal, sa Revelation, dito sa Ezekiel chapter 7 verse 6 up to 8, basahin natin at sundan natin sa 2 Thessalonica 1, 7 up to 9. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanata ay 7, talata ay 6 hanggang 8. Ang wakas ay dumating. Ang wakas ay dumating. Ito'y gumising laban sa iyo. Narito dumarating. Ang parusa sa iyo ay dumarating. O mananahan sa lupain, ang panahon ay dumarating. Ang karawan ay malapit na. Karawan ng pagkagulo at hindi ng kagalakang mahiyawan sa ibabaw ng mga bundok. Bigla ko ngang ibubugso sa iyo ang aking kapusukan at aking gaganapin ang aking galit laban sa iyo at hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at ipadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. Aklat ng ikalawang Thessalonica, kabanata ay 1, 7 hanggang 9.
At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na magiganti sa hindi nagsisilakat sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisisatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang sa kapamagang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. God bless you mga kapatid. Purihin ang malapit sa Kristo in mahal sa pagkabasa sa kanyang salita. Anong sabi sa Ezekiel 7, verse 7, mga kapatid? Sabi dito, ang parusa sa iyo ay dumarating o mananahan sa lupain. Ang panahon ay dumarating, ang kaarawan ay malapit na, kaarawan ng pagkagulo at hindi ng kagalakang may hiyawan sa ibabaw ng mga bundok. So baliktad yung kanilang kagalakan. Amen? Maghari-harian sila, mga minamahal. Akala nila sila ang may-ari ng lupa. Mali pala sila. Bakit? Dahil ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 7 up to 9, ang sabi dito mga kapatid ko, at kayo mga pinipighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit, na kasama ang manghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagdiningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Yan pang tunay na layunin. Tayo pala ang pagpapalain dyan, hindi sila. So akala nila magtagumpay sila mga kapatid. Pero mapapahamak pala sila mga minamahal. Kaya di bali ng isang beses lang tayong kumain, wag lang tayong magliban sa gawain. Amen? Kasi delikado pag hindi ka matuto. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Dahil hindi mo alam ang banal na kasulatan. Kaya nga ako, lagi ako nagre-research about prophecy kasi nakaka-exciting na malaman. Amen? Nasa last days na tayo. Ito ang kailangan natin, magpapaalalahanan. Kasi kung wala ang ganitong pananalita ng Panginoon, magpaisi-isi lang tayo. Amen? At hindi natin alam na nasa panganib, nasa gitna ka na ng bitag. Kulang na lang, hihilain nila. Amen? Para mahuli ka mga minamahal. Kaya dito mga kapatid, pag rapture yan, tayo sa sakluluhan ng Panginoon, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb, bibigyan ka ng eternal body, mga minamahal, at ang maiiwan, magkakaroon ng kapighatian. Akala nila hiyawan sa kagalakan, ngunit sabi ng Panginoon, hindi. Yan ay sa kapighatian. Dahil parurusahan sila ng Panginoon, yung mananampalataya na maiwan, sabi ng Revelation, mayroong napugutan ng ulo. Naiwan. Pero pagdating ng Panginoon sa lupa, for 1,000 years, pagkatapos ng marriage supper of the Lamb, ikaw na buhay, ikaw na patay, babangon, magkakaroon ng eternal body. Hindi ka na, kumbaga, isang ordinaryong tao. At yung mga napugutan ng ulo, babangon, sa pangalawang pagkakataon, pagbaba ng Panginoon, magkakaroon din silang eternal body. Pagharian ng lupa ng 1,000 years, alipin natin yung mga anak ng mga natatakan ng mga 666, pati yung mga natatakan ng 666. Magkakaroon ng 100 years sa kanilang buhay, ang taon ng tao, 100 taon. Pero mamamatay din sila sa kapahamakan. Sabi doon, paulan na sila ng apoy ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga nating malaman ito, na nakaka-surprise pala yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, pagdating ng kapighatian yan, ang mga tao, itatapon na nila ang kanilang mga salapi. Amen? Ngayon, kung nandyan ka, hindi ka na pupulot noon. Amen? Huwag mo nang pulutin. Kasi wala nang pakinabang. Ezekiel, chapter 7, verse 19. Sundan natin sa Revelation, chapter 9, verse 6. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, kabanata ay 7, talata ay 19, at sa Apokalipsis, kabanata ay 9, talata ay 6. Dito sa Ezekiel, mga minamahal, ganito po ang pagkasabi. Kanilang ihahagis sa kanilang pilak sa mga lansangan, at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ang kanyang ginto ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng puot ng Panginoon. Hindi nila maaaliw ang kanilang mga kaluluwa o mabubusog man ang kanilang mga tiyan
sapagkat naging katitisuran nila ang kanilang kasamaan. Sa Apokalipsis, Kabanata 9, talata ay 6. At sa mga araw na yaon, ay hanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraay, hindi nila masusumpungan at mga nanlasang mamatay. At ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Puri ng mga Panginoon sa pagkabasa sa kanyang salita. Anong sabi sa Ezekiel? Itatapon na nila ang kanilang mga pera. Amen. Magsilabas na ang mga ginto na nakatago na inoccupy ng mga taong mga sakim. Actually mga kapatid, ang kayamanan sa lupa, tama po yan sa atin. Kahit mapuno ng tao ang lupa, yan ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Masusustain pa rin ang buhay ng tao hanggat hindi tatalikuran ng Panginoon. Kaya mali yung mga iniisip nila, amen? Mga prediction ng mga scientists na wala nang pag-asa ang mundo, mamamatay ng mga tao, mali yan. Nasa pangungontrol tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagdating sa tribulation, pag-rapture, grabe ang galit ng mahal na Panginoon. Ang mga tao, itatapon na kailang pera. Kaya sabihin ng tao, ikaw salapi, ikaw ginto ang nagpapahamak sa akin. Oo, yun ang sisisihin nila. Kaya mag-ingat tayo sa mga may pera dyan. Amen? Suportahan natin ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Panginoon, for declaration of the gospel, multitude of souls will save. Pagdating sa huling araw, lalaganap ang ibanghilyo ng kaligtasan, million of souls ang maliligtas. Yan ang tanda ng wakas. Amen? Kaya huwag tayong manghinayang tumulong, mga kapatid. Sayang na yung pera pagdating sa huling araw. Magmasid tayo sa ating panahon kung nasa huling araw ba tayo. Amen? Pananagutan mo yan sa mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon pagdating sa kanyang kaharian, anak, buti na lang nagsumikap pa dahil kung hindi, itatapon mo rin yung pera mo, sama ka sa kanila. Amen? Huwag na mangyari, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya dito, anong sabi? Ito, yung bakuna, di ba may mga, ano yun, blood clots ba yun? Tawag doon? Parang mga wire sa katawan, lumalabas. Oo. Baka ikumpleto nila yan, mga wire yan sa buong katawan mo. Makontrol ka nila. Mawala na yung genes ng mahal na Panginoon. Nasa pangangalaga ka na ng dyablo. At kung nasa iyo na yan, bakit nila porsigihin yan? Diyan natin malaman yan kung mapirmahan na yung Senate Bill 1869. Diyan natin malaman. Kasi mag-focus na sila sa vaccination. Wala na yung mga krimen, hindi na yung layunin, objective nila yan, wala yan. Uunahin nila yan dahil yun yung plano nila. Ngayon, diyan ka mag-isip. O mag-isip ka. Delikado to. Ito na talaga. Kasi, sabi ng Balakalusan sa Korinto, Satan came in this world to transform into the angels of lights. Hindi siya mukhang demonyo na may kang 666 na haharap sa'yo. Oh, magpamimbro ka sa akin. Ito yung makapagliligtas sa'yo. Mali yun. Gagamitin niya ang banal na kasulatan para dayain ang tao. Amen? Kaya nga, they will transform into the angels of lights. Hindi siya magmukhang dyablo, magmukha siyang santo, mga minamahal, upang madaya niya ang buong sanlibutan. At gagamitin ang mga World Health Organization na yan. Dahil ang karamihan, punta ka sa mga ospital, siksika ng pila, magpa-check up, magpa-medication. Sa mga sanlibutan yun. Pero sa atin, alam na natin ang sikreto, mga kapatid. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya dito, mga minamahal, ang sabi sa Revelation, sila'y magsitakbo. Hahanapin nila ang kamatayan. Tingnan mo, nung sila'y buhay pa at mayaman, ayaw nilang mamatay. Kahit pinakasikat na ospital sa Amerika, pupuntahan ng mga Pinoy, mabuhay lang. Amen? Dahil marami silang pera. Pero pagdating sa sitwasyon na ito, itatapon nila ang kanilang pera, wala nang kwenta sa kanila, wala nang halaga sa kanila, tatakbo sila parito, hahanapin nila ang kanilang kamatayan dahil hindi na nila kaya ang pagdurusa ng kanilang dinanas. Dahil sila'y mga tanyag na tao at mayayaman at kailanman ay hindi nakaranas ng paghihirap sa lupa. Amen?
Kumbaga, hindi na-exercise yung kanilang mga sufferings. Walang suffering sa kanila. Amen? Kumbaga sa awitin, walang solemn, puro joyful. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga kapatid, bakit walang kamatayan? Yung bakuna na yan. Yung rapture. Yung maiwan na ayaw tumanggap, patay, pugot ulo. Yung magpabakuna, buhay. Di ba? Pagbaba ng Panginoon 1,000 years, kalakip yung na-rapture at bubuhayin yung mga nagpapugot na naiwan na Kristiyano, makikita pa rin natin sila. Pero sila, normal na tao sila, tayo hindi na. Dahil binihisa natin ng Panginoon sa marriage supper of the Lamb. Pati yung namamatay sa pugot ulo, bubuhayin ng Panginoon, bibigyan ng eternal body. Kaya nga, makasalamuha pa rin natin sila for 1,000 years. Saka sila pakakawalan sa tanas sa kulungan, babangon, at sasakupin uli yung mga anak ng mga nabakunahan, pati yung mga nabakunahan, sasalakay nila ang banal na templo ng Panginoon. Pauulanan sila ng asupre ng Panginoon, mamamatay sila lahat and the judgment. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano hindi naharap sa final judgment. Witness ka na, makikita mo sila, hahatulan sila ng Diyos. Verification lang sa Book of Life kung sino yung hindi nakasulat doon. Amen? Imposible naman, kasama ka ng Panginoon, wala ang pangalan mo doon. Amen? Imposible mangyari yan. Kasi hindi ka marapture pag hindi ka totally sakdal. Perfect, ginawang sakdal ng Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya, kung tama yung prediction namin, patuloy na nag-resuscitate kami, yung bakuna, maaaring isa yan sa dahilan na hindi mamatay ang tao. Kasi bigay ni Satanas yun eh. So ang pumuksa sa kanya, ang diablo lang eh. Ang Panginoon eh. Pinaulan na ng apoy. So delikado. Wala nang kaligtasan ng tao. Huwag natin sabihin na hindi mark of the beast yan. Pag pinasa ang binayan, magduda ka na. Amen? Kasi hindi mo ka-assista na sa harap sa atin. Hindi. Yung mga microchip, bistado na. Gagawa sila ng ibang paraan. Kasi maraming born again ngayon nagsisigawan ng ganyan. Iwasan ninyo yan. Sa New Zealand, ginagamit na, excited pa yung mga tao. Kasi laki ng bigas. Malaya na daw sila. O, tingnan mo. Pero sa atin, tayo'y pilit na ipinapangaral upang tayo makaiwas dyan. Bakit gagawin ng Panginoon? Bakit mga minamahal magkakaroon ng kabighatian? Upang ipahamak ang dyablo, ang mga taong ayaw maglingkod sa Kanya, at upang hindi tayo masaktan sa mga kaparaanan ng dyablo na pananakop sa buong daigdig sa ating kapanahon na ngayon, sa kapighatian, mga kapatid. Last verse natin, 1 Thessalonica, chapter 5, verse 9, baghan natin mga awit mahal. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, kabanata 5, talata 9. Sapagkat tayo'y hindi itinilagan ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tuloy sa Diyos, mga kapatid. Na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga bubuhay tayong kasama niya. Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Sigaw tayo, hallelujah! 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 Anong sabi? Sapagkat tayo hindi itinalaga sa galit. Napakabait ng Panginoon. Para hindi ka iiyak. Ngayon, umiiyak ka sa banal na presensya ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na iiyak ka sa pamimighati ng mga taong yan. Dahil may pag-ibig ang Diyos, may Espiritu ka ng Panginoon, tinawag ka ng Diyos upang ikaw gabayan, upang ikay alalayan, upang ikay, mga kapatid, ibabangon ng Diyos mula sa kapighatian, sa karamdaman, sa kahirapan, sa pagluha, sa kapighatian, mga kapatid ko, sa pagdaramdam, mga minamahal. Kaya ayaw kanyang ipahamak. Kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o sa tulog man ay makakasama mo ang mahal na Panginoon. Patay o buhay na mananampalataya, magsama-sama tayo sa pagbalik ng malapay sa rapture, mga kapatid. Sasalubong tayo sa alapap. Iingatan tayo ng malapay noon. Ipapahamak niya yung mga namimigati sa atin. Kaya habang ating awitan ng malapay noon, dapat tayong magalak.
Sabihin natin, Panginoon, alam ko na ang dahilan. Patawad, O Diyos, sa minsan ay hindi ko pagtatapat sa iyo bilang isang anak mo. Patawad, O Diyos, lagi kitang nasasaktan. Napakaganda pala ng pangako mo, Malapino. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta, at tayo'y kukunin niya sa isa mata. Paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan ay nagiiyakan. Mga mahal nila sa buhay di na natagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mo nag-iisa ka na? Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganda. Mawawala ang lahat ng kay Jesus ay tumanggap. Wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiwan, ano ang hinaharap? Magsisihuli na, sana ay hindi ka na ipinaganap. Mayroon mga digmaan at kabigatian na di pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililikaw lahat ng tao. Sila ang magkahari at ibigin ang mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay babalik. Habang may panahon, siya iyong tanggapin. Kung sasayo si Kristo, di ka na mangangamba. Dumating man ang oras, tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik, ano man mangyari, handa ka na. Mga digmaan at kabigatian na di pa naranasan kailanman. May mga laban kay Kristo, ililikaw lahat ng tao. Sila ang magkahari at ibigin ng mundo. Jesus ay darating na sa huling tunog ng trompeta, at tayo handa ka na sa isang mata.
Mga inamahal, hindi mo maikumpara ang saya pag mangyari ang rapture, mga kapatid. Hindi mo maipaliwanag. Ito'y bulag para sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, hindi na alam yung rapture. Kaya sa atin, mga kapatid, hindi man tayo karapat-dapat, ipinapaliwanag, ipinaunawa ng malapit sa atin upang tayo makapaghanda. At hindi madumihan ang templo ng Diyos na ang templo na ang ating mga katawan mula sa pamimighati ng mga taong yan, ng mga maras na mga tao. Kaya sa ating mga bisita, mga minamahal, napakapalad ninyo sapagkat nasumpungan ninyo ang tunay na gawain ng malapay noon. Iisa lang ang itinalaga ng Diyos, ang itinayo ng Diyos na iglesia sa lupa. Kaya kung ano man yung itinuro ng ating mga magulang na nakita natin na hindi naman dulot na maganda sa ating mga buhay, hanapin natin ang katotohanan. Mga minamahal, habang may pag-asa ka pa. Sabi ng Panginoon, kung kailan mo narinig ang totoong ebanghelyo, 2 Corinthians yata 6:2, yan ang araw ng iyong kaligtasan. Ngayon mo narinig ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ang paglapit sa Diyos, may 4 na reglamento. Unang-una, manampalataya ka sa aming sinasamba nga na Diyos ngayon, na siya ang nag-iisang Diyos na makapagligtas sa iyo. Yung Diyos na nagpakamatay sa krus upang ikaw ay maligtas. At kung mayroon kang pananampalataya, habang ikay dumadaing sa malapanginoon, magsisi ka, kapatid. Dahil narinig mo na at nalaman mo na, nakilala mo na ang totoong Diyos. Magsisi ka dahil at ang tao ay makasalanan. Ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam sa iyong tinatago sa sarili mo, hindi po kami. Hindi ang kapwa mo. At pagkatapos yan, magpabautismo ka sa tubig sa banal na pangalan ng ating mahal na Jesucristo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Libre po yan, wala yung bayad. At pagkatapos diyan, magpatuloy ka maglingkod upang ikay bautismo ng malapay noon ng kanyang banal na Espiritu Santo. Ngayon naman. Kaya sa mga oras na ito, mga inamahal, sa ating mga bisita, taas natin ating mga kamay bilang pagsuko sa malapay noon. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Kasi ang tao, takot lang pag hinuhold up, saka itaas ng kamay. Amen? Dito higit ang Diyos, mga kapatid, nakatakutan natin. Sumunod kayo sa isang maiksing panalangin na panalangin pagtanggap. Kung ano yung aking bibigkasin, bigkasin nyo rin, mga bisita. Sabihin nyo, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Panginoon, iligtas mo ako 10 ng aking mangal sa buhay. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng pusong tapat na maglingkod sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay at nakapagligtas. Ito ang aking samot na langin sa iyong banal at makapangyarihang pangalan na si Jesus. Amen. Mga kapatid, panalangin natin ang mga tumanggap sa malapay noon. O po dakilang Ama Diyos na maprin sa lahat, malapin ng Jesus ang dalangin namin minamahal ginagalang na Pastor Willis de Almeida. Kami pinagpapasalamat sa mga kalulang tumanggap sa iyo, malapay yung dalangin namin sa Diyos. Patuloy mo silang pagpalain at bidyang pusa, takot na maglingkod sa iyo, malapay noon hanggang sa iyong pagbabalik. Malapay ligtas mo sila sa pagkaman sa buhay. Isulat mo kanilang pangalan sa tambuhay sa iyong karian, sa kalangitan. Ano man kanilang dala karamdaman, problema, suliranin, pagalingin mo, bisyo man, alisin mo, malapay, palayain mo sila, O Diyos, sa gapos ng kaaway. Itong aming samot dalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, pwede na po kayong bumalik sa inyong mga upuan, mga inamahal. At sa mga oras na minamahal, tayo pong dumulog sa ating panalangin sa malapay noon. Tayo pong lahat ng sama-samang manalangin, minamahal, sa ating pangailangan.
Opo dakilang Ama, Diyos na mapin sa lahat, malapang Jesus, magandang hapon sa Panginoon. Sandalangin, minamahal na Pastor si Almeida, dalangin namin sa iyo, Diyos, patuloy mo kaming panghawakan, palakasin, malapay no, sa aming hinaharap, hallelujah. Sa pangarib, sa aming panahon, hallelujah. Kailangan ka namin, Panginoon. Hindi namin nakikita ang aming kalaban. Sa iyo kami umaasa. Kung ano man ang kanilang binabalak, tulungan mo kami. Hadlangan mo, tulungan mo kaming makayanan ang lahat ng aming hinaharap sa mundong ito. Habang kami naghihintay, sa iyo pagbabalik, Panginoon. Panghawakan mo ang bawat isa sa mga kapatiran sa panig na karamdaman. Pagalingin mo sa mga kapatiran na lamig lupaypay. Palakasin mo sa mga kapatiran malapay na walang-wala, walang manap buhay, supplyan mo pangailangan. Huwag mo silang pabayaan, malapay noon. Patawarin mo kami. Ang sidlabos namin, tawagin mo maglingkod sa iyo bago ka bumalik. Iligtas mo rin sila, malapay noon. Ito ang aming samot-dalangin nung natigit sa mga pastor sa Almeida, buong sambayan niya malapay nun sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, ating itaas ang ating kanang kamay, ipatong sa ating mga ulo, ang kaliwa sa ating karamdaman, sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga television na receiver, mga minamahal, ang ating kaliwang kamay sa ating karamdaman, ating pong palayasin lahat sa magitan ng mga parehong pangalan ni Jesus. Yan po ay sa unang dalangin, pastor, isipin natin na siya ang naglihan sa atin ng propeta ng Diyos. Upo dakilang Ama, Diyos na mapanin sa lahat, sa iyong banal mga parehong pangalan, malapay noon, sa unang dalangin ng pastor si Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, lahat ng uring karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, because yung mga high blood in COVID, cast out, gawa ng kaaway, pamigati ng tao, cast out, karamdaman, cast out, by Jesus be God, opposing spirit, pride and glory, doubts and beliefs, cast out, be healed by Jesus, cast out in Jesus' name, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Tayong lahat tumayo, minamahal, bilang pasalamat sa malapay noon, 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kalulhatian, kadakilaan, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo po lamang. Tuloy tayo sa ating special offering, mga kapatid. Ating pong tinatawagan ang ating blood brother Aljo Dugos. Siya po ang manalangin, mga inamahal, sa ating special offering. Sounds. Tayo po magkasama ng hallelujah, hallelujah. Dakilang magpalang Diyos, punan sa lahat na Panginoon Jesus, ito kami palang Panginoon, dumadako sa aming special offering. Mahal Panginoon, ikaw po magpaala sa bawat isa, sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa iyo, at sa mga hindi po makabibigay, mga kapatiran sa oras na ito, mahal Panginoon, dahil sa kawalan, bigyan niya po sa pagkitaan, hanap buhay sa araw-araw upang sa sunod na banal na gawain, sila po ay makapagbibigay. Ito aming samot dalangin, sa matamis at makaparangyang pangalan ni Jesus. Amen, amen, praise the Lord. Amen. God bless you, mga kapatid. Blessed Brother Aljo Dugos. At sa inyong lahat, minamahal, ang malay Panginoon Kristo magpala sa ating lahat. At tuloy tayo sa ating announcement, mga kapatid. Ang ating gawain dito sa lugar ng Tala, tuloy-tuloy pa rin. 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa araw ng Miyerkules, yan po ay mag-umpisa ng alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. At sa araw ng Biyernes, yan po ay mag-umpisa ng alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At sa araw ng Linggo, ngayon mga kapatid, alas 10 hanggang alas 3. Ako po humingi ng paumanhin, mga inamahal. Lumampas po tayo, mga kapatid. Talagang kanina, pinagsikapan namin adjust yung testimony dahil napakahaba ng mga patuto, mga inamahal. At ang isa nga, hindi nabigyan ng pagkakataon. Kung pagbigyan namin lahat, plus preaching pa, uwi tayo ng alas 4:30. Amen? Kaya sana, mga kapatiran, makiisa tayo. Sa susunod, magpatuto tayo. Huwag na yung masyadong detalyado, mga kapatid. Direkta tayo sa himala ng Diyos. Amen? Alam mo mahal, kasi minsan boring na rin pakinggan eh. Wala nang gawa ng kapatiran makinig. Kaya tayo mismo nagpatuto, meron tayong tinatawag na pangunawa ba sa ating sarili mismo, mga inamahal, kasi napakahalaga ng oras natin. Amen? Kaya nahirapan kami mag-adjust kanina, mga kapatid. Kaya sana po sa sunod, direkta tayo sa mga himala ng malapayan, kasi pwede yan kung Biyernes, pwede natin gawin yan, mga kapatid. At mga minamahal, ang ating Jesus Miracle Hour, suportahan natin, Lunes hanggang Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi ang ating live webcast. At yan, mga kapatid, at mga nanay o tatay walang Facebook, pagawa tayo, like natin, subscribe natin, share natin, mga kapatid, amen?
Pagpalain tayo ng ating mga Panginoon. Hindi lang gawain dito, buong Luzon, Visayas, Mindanao, ating suportahan. Atin po yan, mga minamahal. Kaya, yan po mga minamahal at loobin, mga kapatid, sinong may mga pamilya dan, sa dako ng Poblasyon Baligyan, Zamboanga del Norte, Dicolom, Alegria, Mamad, may namal, kasi mayroon kami nabautisman nung last Sunday sa Ayala ko, mga kapatid, may nabautisman kami taga Alegria. Kakilala ko, kaya salamat sa malapay noon. Sinabi ko na may Bible study doon, masaya siya mga inamahal. Talagang umiiyak siya mga kapatid na tumanggap sa ating malapay noon. Napakabait ng Diyos. Loobin bukas, alis kami inamahal. Balik naman kami doon mga kapatid. Dahil talagang kalooban ng malapay na ipapaalam natin sa ang kabutihan ng ating malapay noon. Amen. Dahil nais ng Diyos, lahat tayo ay mga ligtas mga kapatid. Kami na mahal, kung wala tayong karagdagang announcement, laging pinaalala natin mga magulang sa malapay noon, huwag tayong mag-absent, lagi tayong dumalo, mga kapatid, at magpuri, humayo tayo, huwag tayong pabaya, mga inamahal. At sa mga oras ito, tayo dadako sa ating closing prayer. Ito po'y panalangin ng ating beloved preacher, Ricardo Arong. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin para sa ating closing prayer. Mapagpala ka man Diyos sa pumarihan sa lahat. Diyos ang may likha ng langit at lupa. So na pa rin talang Pastor Bijeris Willis Rada. Alam na, kami po ay nagpupuri ng salamat sa matagumpay namin panambahan sa hapong ito. Maraming salamat sa lahat ng bahagi mula pa MC, hallelujah, hanggang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan amin na pakinggan. Hallelujah. Sa aming pagsamantalang pag-uwi ay hallelujah, ingatan mo kami, hatid mo kami hati sa aming kanya-kanyang mga tahanan at sa araw ng banal na gawain, ibalik mo rin kami kung saan naroroon ang iyong iglesia at muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa una pa ng dalang Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, aming inaasahan ang iyong pagbabalik. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. We love you so much, Hope. We love you, brethren, but our love is Savior Jesus Christ loves us more. Good afternoon, and God bless us all.